Kumpirmado na ngayon na binitawan ng NLEX Road Warriors ang kanilang backup bigman na si Joseph Taha. At ito ay posibleng kunin na nitong Magnolia Chicken Templados. Itong si Taha ayon dito sa reports ay initially kinausap itong si Coach Jong Wichiko, pero mukhang hindi yata sila nagkasundo ng management sa kontrata. Kaya sa ngayon ay available na maglaro ito para sa Magnolia dahil ito ay isang unrestricted free agent. Itong si Taha ay matagal na naglalaro sa PBA 2011 pa, pero nakita naman natin na nagtatagal ang karera niya dito dahil maganda talaga ang performance nito at very reliable na backup big man. So ibig sabihin pwedeng-pwede itong kunin ng Magnolia para pang-backup kay Ian Sanggalang at kay James Laput. Pwede rin itong pang-backup dito kay Xavier Lucero. So ibig sabihin tatangkad yung lineup ng Magnolia, plus bilang isang veterano maraming may itulong na experience itong si Taha dito sa mga bagong players nila katulad ni Xavier Lucero at Jerome Lastimosa, pati na itong si Peter Alfaro. Kaya sa tingin ko magiging magandang addition sa lineup ng Magnolia itong si Joseph Taha. Dahil siya ay unrestricted free agent, hindi na kinakailangan pang mamigay ng player o ng draft pick ng Magnolia para makuha ang serbisyo nito. Kahit short conference lamang o one conference deal ang ibigay nila, ay pwede na para makita nila kung magiging effective ito sa kanilang lineup. Kaya sa tingin ko magiging okay kung isasama ng Magnolia itong si Joseph Taha dito sa kanilang rotation, at dahil nga ito ay unrestricted free agent, madali na yung ma-approve ng PBA Trade Committee. Itong si Taha, kahit limited minutes lamang ang ibigay mo dyan, nakita naman natin kung paano yan tumutulong dito sa iba't ibang mga teams, at yan nga ang dahilan kung bakit kahit lagi siyang natitrade ay palagi naman siya nakakahanap ng team na pwedeng lipatan dahil sa kanyang pagiging reliable. Sa ngayon, itong San Miguel Beer ay titignan kung makakakuha sila ng isang draft pick mula sa Terra Firma para sa susunod na season. Wala namang planong magtank itong San Miguel, so kung kinakailangan nila ng first round draft pick, sa Terra Firma sila kukuha. At ngayon mukhang ang balak daw ng San Miguel, kaya hindi sila gumawa ng malaking trade, ay first round draft pick ang kukunin nila mula dito sa Terra Firma, katulad nung ginawa nitong Barangay Ginebra kay RJ Abarientos at kay Jeremiah Gray. So ganyan ang magiging sitwasyon ngayon dito sa Terra Firma Jeep. Kung sakasakali na makuha nila yung first round draft pick ng Terra Firma, hindi pa tiyak kung sino inaabangan ng San Miguel. Posible na si Will Gosum na 6'7", o kaya itong si CJ Lane na 6'10", baka sumali na sa next draft. Kung sakasakali nga na matuloy ito, magiging objective ng San Miguel ay magpabata ng lineup. Nakita naman natin kung gaano pa rin kadominante itong si Junmar Fajardo. Hindi bumabagal yung laro niya kahit naka 8 MVPs na at mid-30s na to. Pero nakita natin kung gaano pa rin siya kalakas. Kaya sa ngayon itong San Miguel Beer, makikita natin na ang gusto nilang gawin ay kumuha ng maraming players na may dadagdag masusurround dito si Junmar Fajardo. Pero nagre-ready na rin sila dito sa future, at kung kinakailangan na kumuha sila ng mga panibagong player, dahil eventually ito si Junmar Fajardo magre-retiro yan at nagpe-prepare San Miguel doon sa panahon, hindi lang ng pag-retiro kung hindi ng pag-slow down ng kanyang performance. Kaya yan ngayon ang aabangan natin dito sa San Miguel Beer. Kung papayag, well obviously papayag naman ang Terra Firma dyan. Ang tanong na lamang ay kung sino magiging kapalit. Malamang itong si Jeron Teng ang ibigay ng San Miguel dyan, at baka isama na itong si Vic Manuel. Or baka ang San Miguel kunin yung first round draft pick ng Terra Firma plus kunin pa si kay Mark Carino para magkaroon sila ng isa pang big man. Dahil kulang nga ang San Miguel pagdating dito sa kanilang center position. Kaya yan ang plano.